Isingin mo yung, ano mo, ano na, afternoon service na. So, i-cut off mo na yung dream mo. Amen. Praise the Lord, no? Kala ko magulan. Oh, parang magulan na kanina kasi madilim na. Sabi ko, Lord, sana magulan. Sana ito na. Oh, nawala man. Paglabas ko maya-maya, grabe naman yung init. Ha? Wala gini ka pang-umpisal, guro sa Jimboy ba? Mo ano yun? Alright, okay? So, let's pray. Sama niyo pala sa prayer. Ay nag-meeting kami mga men kanina. Karoon kami ng men's fellowship tomorrow night. At ang aming venue doon sa Barrio Otso, sa Barrios Residence. Tapos meron kaming games, paunahay, dakop, baka, tumbahon ang baka. Laki ang premyo. So, pray niyo po tomorrow. Amen? Alright. Tapos mga nanay, request ko, itong si, Brother Wagner Hueli, ga-request siya na sana bisitahan yung wife niya. Yung isang tatay kanina ko, yung regular na. Oo. Yung niya, anak niya, classmate ni Axel. Yung nakasimba dati dito sa atin, pero dahil na busy, hindi na si Scarlett. Kung napansin niyo po, yung si Scarlett, tatay niya po yun. Ang nanay niya noon, bakungko. Oo, yung mga bakungko diyan sa sila yung settler yan, sila yung nag-donate sa elementary school, sa high school ng lupa. Kasi malapad yung lupa ng bakungko. Yan. So gusto niya sana daw bisitahan din yung misis niya ni Brother Willie Wagner. Wagner Willie ang apelyido. So sana po mga nanay, harap ng National High School, may mga bahay sa likod. Magtanong kayo, Bakungko, Cecilia Bakungko o Cecilia Hueli, kilala yun sila dyan. So, sana, and we thank the Lord, dahan-dahan na bisitahan na rin ng mga nanay, yung asawa ni Brother Edwin. Amen? Anong pangalan ni Mrs. mo, Brad? Carmelita. So, si Carmelita, mga basin, gano'n na siya ba sa patron sa Carmel? No? Mga Carmelite. So, i-pray mo na, Brad, kay Santa na si Mrs. mo. Alright, so, pray natin. Also, sana mabisitahan nyo rin, no? Mrs. ni Brother Romy. Sama yun. So, mga nanay, it's time to, time to shine. Na mga ministry ninyo, mga asawa ng mga men natin na wala pa dito. So, let's pray. So, kaso lang na overpower na tayo ng girl power. Na-overpower na tayo mga men. Mas marami talaga ang babae natin. Nag-aawas na sila compare sa mga men. Kaya mga men, challenge sa atin. Hello? Double time soul winning ba? Daw malumos ta sini sa mga babae na to. Kulang ka mga lalaki. Kaya, let's pray. At anyway, kahit maraming babae, blessing po yan. Amen? Blessing yan, dahan-dahan. Ating may mga regular visitors tayo. Of course, sa mga young prof like Ferdy, si Rachel, sino pa ba? Si Kim, sila Cristel. I-follow up niyo yung mga na-invite ko na nadala namin na bisita kanina. So, iba kasi yung mag-close nung katulad, nung kapareho sa kanila, kalibil sa kanila. No? So, kami ni Ma'am Vic, alalay lang. Pag may bisita kaagad, nyo, kunin yung pangalan, lapitan nyo, pasalamatan nyo sila. And then kung may time, bisitahan nyo sila, free time nyo. Kung may blessing kayo, pwede nyo silang invite sa labas. Something ganun ba? Para, So, yung dalawa, natrabaho yon sa St. Gabriel lang. St. Gabriel. Si Jisa, at saka yung kanyang, office mate na si Rosalie Pagunsan. So, i-pray nyo po. And yung nasubining kanina na teens ni Kim, si Roxanne. Si Roxanne. Mga kapatid. Okay? So, yan po. So, this time, di tayo magtagal. 4:30 na po ating oras. So, sabi ko kay Alden, every time makauwi siya dito, siya mag-preach sa hapon. Para dala OGT niya. At the same time, maka-break din si Pastor.
So, magbalik dito bukas. Ay ating tawagin, ating ngayon, ating preacher. Okay, Brother Alden, please come. Amen. So, tayo ngayong hapon, please. Okay, para kapakinig tayo ng Word of God. Okay, mayong hapon sa tanan. Every time gatindog ko dito, hindi ko bala ng hapon nga ginano ba. Ginabatsyag. Kasi aron naman ko. Pero salamat ko sa Ginoo nga may ara gyapon sang kakulba. Kay budlay, pag wala na sang kakulba, it means gasaling na ko sa akong kaugalingon. Pero good thing sa kakulba is kanang maano ka ba, mapugsan gid ka or ma-force gid ka. It mag-urge sa imo ba nga magsalig gid ka sa Ginoo. So this afternoon, dito magdugay. Okay? Nubo lang gid ni. Promise na gid ni, nubo lang. Okay? If you have your Bible, paki-open in your Bible sa John chapter 8. Atong basahon verse 3 to verse number 8. John chapter 8, verse 3 to 8. John chapter 8, verse 3 to 8. Kuwara na kamo say amen? Okay, aton pagabulus-bulusan sa pagbasa, ako magbasa sa verse 3, kamo sa 4, and pagabot naton sa verse 8, atong pagadunganan sa pagbasa. Verse 3, and the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery, and when they had set her in the midst, now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? Verse 7, so when they continued asking him, he lifted up himself and said unto them, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. And wrote on the ground. Let's pray. Father, we thank you sa subong nga hapon. Salamat sa imong kaayo. Thank you for this privilege, Ginoo, makatuon naman sa mga pulong. I pray, ikaw Lord mag-bless sa mga pulong, sa mga mensahe, Ginoo, nga paabot sa amon this afternoon, Ginoo. Lord, Holy Spirit of God, please empower me as I preach your word. I pray, Ginoo, ikaw maghatag wisdom, understanding sa matag usa, nga may ara kami matun-an, Ginoo, gikan sa mga pulong kag ma-apply namon sa mga kinabuhi. Lord, this afternoon we entrust everything dira sa imo. Forgive us sa mga sala nga nabuhat namo sa mga tubangan, limpyuhi ang amon nga una-una ug kasing-kasing. Use me, Ginoo, ikaw Lord ang mahimaya sa subong hapon. We love you in Jesus name. Amen. Pwede na magapong ko ang tanan? Okay. Okay, diri nga story makita nato sa kini nga chapter sa book of John, sa chapter number 8 makita nato diri ang isa ka story kung asa may ara sang isa ka babae nga na-caught in adultery in the very act. Hindi lang basta nadakpan siya, hindi lang basta nabatian sang iban, hindi lang basta nabalaan sang iban, but nadakpan gid siya ba in the very act. Kana gid nakita gid nila nga ginabuhat na kana nga babae ang mauna nga sala, ang adultery. And makita nato diri nga kaning babae gibutang sa tunga. Okay, sa law of Moses, pag may ara makasala ang ginahimo ibutang sa tunga kag i-cast sang stone. Habuyan sang bato. And kaning mga Pharisee and scribe namangkot sila kay Jesus Christ. Jesus Christ, ano ang mahambal mo or ano ang imuon namon? Si Jesus Christ nagpungko lang sa lupa, nagsulat-sulat, nga daw wala lang siya nabatian. Nga katong mga Pharisee and scribes, sige sila pamangkot, pilit gina si Jesus Christ. And siguro kani si Jesus Christ na ano na ba, napulanaw, natak-an na si pamangkot. Kani si Jesus Christ nagtindog. Kagihambalan niya, katong mga Pharisee and scribe, kag katong mga tao nga ara dito. Hambal niya,
kung sino ang wala sala, siya ang mag-una, haboy sang bato. Ambal ni Jesus Christ, kung sino ang tao nga wala sang sala sa inyo, siya ang mag-una, haboy sang bato. Kag walay bisag usa ang naghaboy sang bato. Kag isa-isa sila naghalin, kag nagpungko balik si Jesus Christ. Kag katong napansin niya nga, wala sang tao doon. Ang niya sa babae, diin na tong mga di na to sila. Wala may nagaboy sa imo, bato, bisan isa. Hambal sa babae, wala. Kag notice, ano gihambal ni Jesus Christ sa verse number 11. Amba niya dire, she said, "No man, Lord." Amba niya, wala may nagaboy sa akon, bato. Amba niya, and Jesus said unto her, "Neither do I condemn thee." Amba niya, go and sin no more. Let me entitle this message sa karon nga hapon, Neither do I condemn thee. Neither do I condemn thee. Una nga matun-an nato dire is the condemn. Makita nato dire nga may ara sang babae nga nadakpan committing adultery in the very act. And sometimes matagusa sa aton pag may makita kita nga mga tao nagabuhat sa kini nga sala, easy kay ta mag-judge sila, easy kay ta nga mag-criticize sila, mag-condemn sila. Because we think nga mas dako ang ilang nga sala compared sa sala nga ara kasubong. Patambal dire sa Bible, neither do I condemn thee. Every one of us here sa karon nga hapon nga nagapungko dire, we are all condemned. We are all, tanan kita may ara sang mga sala. Ambay pa gani sa Bible sa Romans 3:10. And as it is written, there is none righteous, no not one. Walay bisag usa diri sa aton subong makambal nga, Brad Aldin, wala ko'y sala. Kagambal sa Biblia sa Romans 3:23, for all have sinned. Kay ang tanan may ara sang sala. Pero nga nung sometimes it is easy for us nga mag-condemn sa uban kay tungod may ara sang garbo, may ara sang pride sa aton nga kasing-kasing. We think nga wala kita sang sala. And we think nga mas dako ang sala sa kini nga tao. And that's why we condemn them. Tungod sa garbo, tungod sa pride nga may ara kita. Ambal niya pa sa Romans chapter number 5, verse number 12. Ambal niya dire, Romans 5:12. Hindi kay ko mag-focus dire kay kabalo ko nga matagusa sa aton, kabalo na nga tanan ta may ara sala. Ambal niya sa Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Bisag maghambal ka pa subong hapon nga wala ka sang sala. Hey, paminaw! Tungod sa sala nga gibuhat ni Adan kag ni Eva katong nga time, napasa na sa imuha. Bisag hambalon mo nga wala ka sala subong nga hapon, may ara ka sang sala. We are all condemned. Ang kalahian lang sa kini nga babae kag sa aton is kaning babae nadakpan in the very act. Tas ikaw basig wala pa. Basig may ara ka sang sala nga ginahimo privately, nga wala nakabalo ang uban, wala nakabalo ang aton nga pastor, but always remember, nakakita ang Ginoo na. We are all sinners. We are all condemned. Ingon sa Biblia. Kadalawa, the conviction. Ang banya dire, paspas lang kay ni. Sa John chapter 8, verse number 5. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what, kay ang bayadre, sa verse number 9, bayadre, katong ikas na nila sa stone, ang bali Jesus Christ kung sino una, kung sino wala sala siya una magaboy. Ang bayadre sa verse 9, and they which heard it, katong mga nakabati, being convicted by their own conscience. Na-convict sila. You know what? Sometimes, nga nung easy kaayo para sa aton nga
mag-condemn sa uban, mag-criticize sa uban because sometimes it is easy for us to condemn others nga nabuhat nila ni nga sala because we haven't realized yet nga utro pud ta may ara sala. Wala pa ba nimo na na-realize sa imong kaugalingon nga may ara ka sang sala? Ingon sa Bible, may ara kita sala. If you will realize nga naa kay sala, you will never condemn others. Kung kabalo ka sa imong kaugalingon nga may ara ka sang sala, hindi gid ka mag-criticize sa uban oy. Karon ang pangutana, sige kag criticize sa uban. Sige kag criticize sa kini nga tao, sige kag condemn sa kini nga tao, na kini nga tao makasasala kayo, kini nga tao nabuhat niya ni nga sala. Sige kag condemn pamangkot. Nag-ampo baka para sa kana nga tao. Wala lamang gani ka may naambag sa kinabuhi sa kana nga tao, nga i-condemn pa nimo. Wala lamang gani nimo bisag giampo lang kana nga tao. Instead of criticizing, instead of condemning that person, why not ampuan nimo na nga tao? Nga kana nga tao magkaroon pod og conviction nga kanang ginabuhat niya sala na. Same mo. Ngano sige makag-condemn sa uban. Ngano sige makag-criticize sa uban. Kay basi tungod wala na kay conviction sa imong kasing-kasing. Hey, be careful. Kung wala na kay conviction sa imong kasing-kasing, basig di ikaluwas, or basig na puno na kasangsala, mo nang budlay na kaayo para sa Holy Spirit nga mag-convict sa imo. Budlay na kaayo para sa Holy Spirit mag-convict sa imong kasing-kasing nga imong ginasala, ay imong ginabuhat isala. Kay tungod sa imuha, ginahuna na nimo na okay lang ni buhaton. Okay lang ni buhaton. But in reality, sala. Have a conviction. Or basig, gina-convict ka, pero pagahi-gahi gid ka sa imong kasing-kasing. Basig ara man gid ang conviction sa imong kasing-kasing nga sala nang imong ginabuhat. Pero tungod hindi mo gusto i-surrender ka na nga butang, magpagahi lang kasi imong kasing-kasing. Kung kabalo ka, kung gina-convict ka sa Holy Spirit nga sala na imong ginabuhat, undangan na. Stop that sin nga imong ginabuhat. Third, banya diri, the consequence. Don't expect nga may ara ka sang ginahimo subong nga hapon. Nya wala na sang consequence. Always na akong ginahambal. Everything nga imong himuon may ara sang consequence. Maghimo ka sang maayo, may ara sang consequence nga maayo. Pero pag maghimo ka sang malain, may ara sang consequence nga malain. Always remember nga may ara consequence everything nga ginahimo natin. Yes, God is faithful. He is a forgiving God. He is a loving God. But always remember, He is a just God. Hindi niya i-tolerate ang imo nga sala. He will not let nga kanang sala ang ginahimo karon ipadayon nimo na. Siguro wala pa nimo na experience, di pa nimo mabatsagan ang mga consequence nga gaabot sa imong kinabuhi tungod sa mga sala. Pero always remember, God is just. In the right time, God will give you the consequence sa imong mga ginabuhat. Siguro hindi ikaw ang makaanto sina. Hindi sa imo mag-abot ang consequence. Pero sa imong mga anak, for the next generation sa imong lahi, basig dira magabot ang consequence. And iampo sa Ginoo, iampo gid nimo sa Ginoo nga hindi na maabot sa ila. It is better nga ikaw ang maka-experience anang consequence, ikaw mag-antos anang nga consequence kaysa sa imong mga anak someday. The condemned, we are all condemned. The conviction, the consequence. But pasalamat ta wala dira na human ang tanan. Fourth and last, the chance. The chance. Makita nato dire nga kaning babae nakakumit og adultery, nakakumit og dili lang basta-basta nga sala, but pasalamat ta, praise God na ay tsansa.
God gave her a chance, and it is not impossible for God nga maghatag tsansa sa imuha. Wala ko nakabalo kung ano ang imong mga kaagi. Wala ko nakabalo kung unsa ang mga struggle nimo karon, kung ano ang mga ginahimo mo nga sala karon. Pero hambal sa Ginoo, may ara sang tsansa. Hambal niya, neither do I condemn thee. But hindi ko i-misinterpret, hindi ko pag i-misunderstand subong nga hapon nga himuon ta ning excuse ay hindi man tayo condemn sa Ginoo. Sige lang padayon na to sa sala kay hindi man tayo condemn sa Ginoo. Hindi. Hambal niya, go and sin no more. Padayon. Kag undangan na stop na ng mga sala nga ginahimo nimo. Wala ko nasayod or wala ko nakabalo ano ang mga kaagi nimo or ano ang mga nahimo mo nga sala in the past. Pero isa lang ang nabalaan ko. May ara man ka nahimo. May ara man ko nahimo in the past. Isa lang nabalaan ko. God does not condemn you. Wala ko gi-condemn sa Ginoo. And wala ka gi-condemn sa Ginoo. Ingon niya, go and sin no more. Gitagaan kag chance sang Ginoo nga makapadayon sa imong kinabuhi. Gitagaan kag chance sa Ginoo nga maluwas. Bisag hindi ta angayan nga maluwas, kay makasasala kay ta. Nawong pa lang hindi na angayan. Pero pasalamat ta kay gitagaan tag chance sa Ginoo nga maluwas. Jesus Christ, halin sa langit, ninaog diri sa kalibutan. Hindi para i-condemn ang mga sinners, but to seek the lost and to save the lost. Gitagaan ka sang Ginoo, sang tsansa, hindi lang para maluwas, but tsansa nga makapangalagad sa iya. It is a privilege nga makapangalagad dira sa Ginoo. Ay ginauna nga, daghan na kay ko gi-sacrifice. Sabado, imbis nga ilaba pa na ako na, itrabaho pa na ako na. Sunday, itrabaho pa na ako na. Pero giadto na ako sa simbahan, nangalagad ko, ay ginahuna sina. Because it is a privilege to serve God. Walay bisag usa sa aton dire karon nga hapon, nga angayan ba or worthy nga mga lagad sa Ginoo. Kay tungod tanan kita may ara sang sala. Pero pasalamat ta, kay gitagaan ta sang Ginoo sang privilege to serve Him. But sad to say, gitagaan tag tsansa sa Ginoo, gitagaan tag privilege sa Ginoo nga mga lagad siya, but sad to say, daghan mga Kristohano nagatinamad. Wala lang man, nagsulod silang huna-huna nga mga lagad sa Ginoo. Giluwas ka sang Ginoo, hindi para magpaayahay lang. Wala ka giluwas sa Ginoo para mag-adto lang diri Sunday, mamati, wala pa ginatun-an, magpuli. Wala lang man may na-apply siyang kinabuhi. Sayang always naton makita diri. Every Sunday, every Wednesday makita naton diri sa aton nga tubangan, be ye doers of the word and not hearers only. But sad to say, every week naton makita, but sad to say, budlay kaayo i-apply sa aton nga kinabuhi. Bisag isa lang man, sa kadamo-damo sang giyaw-yaw diri sa atong pastor. Wala lang man ta may makuha, bisan isa lang, kag ma-apply naton sa aton nga kinabuhi. Or basig wala gid ka namati. Nag-adto lang ka diri sa simbahan for compliance. Nag-adto lang ka diri sa simbahan to please people nga ambalon nga faithful gini sa simbahan ba? Always na akong makita sa simbahan. Pero pamangkot. Ano ang natun-an nimo sa kanang adlaw? Or basig yang people nagakadto lang ka diri sa simbahan kay tungod arang imong nga parents diri. Arang imong lolo, imong lola, imong guardian, basig nagakadto lang ka diri tungod sa ila. Because if you will realize nga gitagaan kag tsansa sa Ginoo, gitagaan kag privilege sa Ginoo nga mga lagad sa iya, i-take nimo na nga privilege. I-grab nimo na nga privilege to serve Him. Nga naman, hindi tanan nga Kristo, hindi tanan nga tao makapangalagad sa Ginoo. Ulaton mo pa nga mapariha ka ato bago ka mangalagad sa Ginoo. Ato, banyaw, hello pastor. I finally decided to be faithful. Nami man, kay naka-decide siya. Ang problema, nag-decide siya,
katong mabudlayan na siya mga lagad sa Ginoo. Kita nga mga healthy pa kayo, kita nga wala pa may ginabatsyag, kita nga kumpleto pa. Wala gid kita nakauna-una mag-decide mga lagad dira sa Ginoo. It is not a sacrifice. It is a privilege. God given you a chance. God gave you a chance to serve Him. And if you know and you'll realize that it is just a chance. Kung na-realize lang gid nimo ba, nga chance lang na, nga privilege lang na, gihatag sa Ginoo sa imo. Wala kay rason para magundang, oy. Wala kay rason nga mag-stop sa pagpangalagad sa Ginoo. Wala kay rason nga hindi ihatag imo nga best. By the way, ang ministry hindi lang sa paggawas, hindi lang sa pag-soul-winning, hindi lang sa choir. As long as you're doing things para sa Ginoo, you're galimpyo ka dire para sa Ginoo, gapangwalis ka para sa Ginoo, that's a ministry. Kabalo ba ka ang pinakanami nga ministry kanang hindi makita sa uban nga tao? Because sometimes kanang mga ministry nga may ara sa mga tao nga makakita, duol kay na sa grabe kay na nga temptation sa pride. Naay posibilidad gid nga magdako ang imong ulo, maging proud ka kay tungod gipalakpakan ka kay tungod gina-recognize ka. Pero ang pinakanindot nga ministry ka ng ministry nga walay nakakita nga uban but only God. If you will just realize nagitigaan lang kag tsansa, privilege to serve Him, di ka maguntat. And you will give your best in everything nga imong ginahimo. This afternoon, I want to encourage you. Hindi lang magkungko dira. Ay glingko diha. Ay higda-higda lang sa imong bed dito sa inyong balay. Kag mag self-pity. Mag-think nga hindi na ako mapuslan sa ministry. Hindi na ako magamit sa Ginoo. Kay tungod nabuhat na ako ni nga sala. Kay tungod kani nga sala nabuhat na ako, dako kaya kong sala diha sa Ginoo. Kay ingon sa Ginoo, neither do I condemn thee. Go and sin no more. Soon, neither do I condemn thee. Tsansa ra gyud ni tanan. Tsansa lang nga makamata ka sa aga. Kimara uban nga wala na nakamata. Gitigaan pa kag tsansa sa Ginoo nga mabuhi ka na nga adlaw, hindi para i-fulfill ang kabubuton nimo, hindi para i-fulfill ang will nimo sa imong kinabuhi, but to fulfill ang kabubuton sa Ginoo. Unsa may mga basic nga kabubuton sa Ginoo? To read His Word, to pray, to go and win souls. Mga bigog kalag diha sa iyang tiilan. But sometimes mas ginapairal naton ang aton nga kabubuton compared sa kabubuton sa Dios. The condemned. And tanan kita, condemned. The conviction. May ara ka pa ba conviction sa bunga hapon? Or basig wala na? Kaya nga dali na lang gid sa imo mag-condemn sa uban. Nga bisag ang Ginoo nga perfect, ang Ginoo nga holy, ang Ginoo nga walay sala, wala man gani nag-condemn sa imo. Nga ikaw nga grabe kayong makasasala, mag-condemn sa uban. The consequence. Naamang kay nabuhat, may ara man ka nabuhat. Yes, pwede nimo na mapangayuan sa Ginoo og pasaylo. Pero always remember, may ara na nasang consequence. Yes, hambal sa Ginoo, nakalimtan na niya. Pero may ara na nasang consequence. The chance. Gitagaan kag tsansa sa Ginoo para makapadayon. Gitagaan kag tsansa sa Ginoo nga maluwas kag mga lagad sa iya. If you will realize nga tsansa lang na, hindi na gid ka maguntat. And may ara isa ka story.
And I think mahuman ko din nga story. Amen? Dasig lang, no? Okay? May ara isa ka lalaki. Isa ka lalaki. Kaning lalaki, bata pa kayo ni siya tung bata pa siya, grabe kayo ni siya mangarap ba? Mangandoy. Dako kayo niyang dream. Nga one day or someday, kay kaning lalaki, nagdako siya nga sa pobre nga pamilya. Grabe iyang pagpangandoy. Grabe iyang dream. Nagambal siya, Lord, or wala siya wala. By the way, kaning lalaki, hindi pa niya siya kabalo magampo dati. Nagambal niya, pag magdako ko, gusto ko gin mag-graduate sa college. Nagambal niya, magita kong trabaho nga nami. Mag-gain ko sa kining kwarta, magtrabaho ko, i-gain ako ni nga kwarta, gusto ko magdato, para mabuligan ko ako nga mga parents, ako nga mga manghod. Amo nang dream sa lalaki. Pero sad to say, kaning nga lalaki, katong nakapatong siya sa high school, may ara siya sang mga nabarkada nga ang mindset, lahi sa iyang mindset. Kaya yung mindset, ano man, na mag-eskwela tarong, makagraduate, makapangita trabaho. Pero, sad to say, katong nag-high school siya, nakabarkada siya lahi nga mindset. Amo na mga young people or bisan sino sa aton diri, importante gid kung sino ang imo ginauban-ubanan or sino imong mga friend. Kay kung ang friend nimo mindset maghimo sang mga sala, don't expect nga hindi ka maghimo sang sala. Kay always nimo na sila ginauban-ubanan. Magambal ta, okay lang, kay ako mag-influence sila. Pero kabalo ba ka nga mas kusog ang ilang butong, mas kusog ang ilang influence compared sa imong influence? Pwede man ka maka-influence sa ila bisa hindi ka magupod-upod sa ila. So kani nga lalaki nakaupod sing isa ka sa nakabarkada sang classmate niya nga lahi ang mindset. Kaya ang mindset sining lalaki lipay-lipay lang, lipay-lipay, bahala na daw pag-eskwela, walay pangarap ba? Wala nagalantaw in the future. So kaning lalaki nagsabay-sabay pod. And sad to say, ang iyang mindset na change. Katong lalaki, na-change ang iyang mindset. Instead, ang mindset niya dati, makahuman sang pag-eskwela, makapangita trabaho, makabulig sa pamilya, na-change. Wala na siya nagtinarong sa pag-eskwela, nagbarkada na siya, nag-start na siya inom, nag-start na siya sa klase-klase nga nagsigarilyo, nag-inom, naglagaw-lagaw, wala nagasulod sa klase. Until such time, nga kaning lalaki, nagadisobey na po siyang parents. Kaning lalaki, nagasupak na sa iyang parents. Kaning lalaki, nagatubag-tubag na siyang parents. Kaning lalaki, nadula na tong mindset niya nga mahuman sa pag-eskwela, magtabang siyang pamilya. Ang mindset niya karon is maglipay-lipay na lang sa sala. But one day, kaning lalaki, nakaadto sa simbahan. Nadto siya sa simbahan, nashiran sa gospel, naluwas, gitigaan tsansa sang Ginoo nga maluwas. Hindi ito siya angayan, kay tungod makasasala siya. Pero gitigaan siya tsansa sa Ginoo nga maluwas. Hindi lang basta dira. Kaning lalaki, gitigaan og tsansa sa Ginoo nga mga laga diha siya. Gitagaan siya tsansa nga makaadto sa Bible school. And naa siya diri karon sa inyong tubangan, nagawali sa iyang sa pulong sa Ginoo. Gitagaan lang og tsansa. I deserve judgment. I deserve hell. Pero pasalamat ko sa Ginoo, hindi na ko maadto didto. Kay tungod gitagaan niya kog tsansa nga maluwas. And gitagaan niya kog tsansa nga mga laga diha sa iya. And ang pagsulod sa Bible school is not a sacrifice para sa akon. But it is a privilege. Walay bisan ano nga butang, bisan ano nga dako nga butang sa imong kinabuhi nga pwede nimo ma-sacrifice sa Ginoo. Yaman. Kay tungod ang tanan, tsansa lang sa Ginoo. Katong lalaki wala gi-condemn sa Ginoo. But instead of condemning that person,
tagaan og tsansa sa Ginoo nga maluwas ug makapangalaga diha siya. Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Let's pray. Father, we thank you subong nga hapon. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Thank you Ginoo for giving us a chance na mangalaga dira sa imo Ginoo. Lord, help us to realize kung ano kadako nga privilege ang ara kami Ginoo to serve you Ginoo. Help us Ginoo to realize it Ginoo, and help us not to stop. Help us to give our best sa tanang butang nga gi-entrust nimo sa amon. This afternoon, salamat na wala mo kami i-condemn Ginoo. But niadto ka diri sa kalibutan to seek and to save us Ginoo. This afternoon I pray kung magatandog sa kasing-kasing sa matag usa. Lord, dili may angayan nga mga laga dira sa imo. Di may angayan nga maluwas. Pero salamat sa imong grasya kag kaluoy sa amon. Patawara kami sa among mga sala. In Jesus' name. Amen. Okay, tayo please. Events, to bow your head and close your eyes. Christians, katulad tayo ng isang woman. We are guilty. Siguro hindi adultery. Pero all of us are guilty because of sin. But thank the Lord, the moment we turn, we trust in Him,